Mateo, tawag ni Lydia na kanyang ina habang nilalapitan siya. Sigurado akong magiging masaya ka sa araw na ito, lalo na't kami ng ama mo ang naganda ng lahat para sa iyo. Malawak ang ngiti nitong iginawad para sa kanya. Mukhang ang pinaghandaan nito ang lahat dahil kitang-kita rin ang resulta ng elegante nitong postura. At pati na rin ang suot nitong gown. Handa ka na ba? Tanong pa nito. Tipid lang na tumango ang walang kaimo-emosyon na kanyang mukha, habang hinahayaan ang mga stylist na ayusan siya bilang buo. Ngayong araw kasi, mangyayari ang ingranding kasal na inihanda para sa kanya ng kanyang mga magulang. Gustuin mang matuwa ng lalaki, ay hindi niya iyon magawa. Papaano naman siya matutuwa gayong hindi naman pagmamahal ang dahilan kung bakit siya ikakasal? Hindi niya kilala ang babaeng pinili para sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang malala pa nito, hindi naman nag-effort ng ganoon ang mga ito para sa kanya, kung hindi para sa salapi at sa ikagaganda ng status ng dalawang pamilya kapag naikasal na ang mga anak nila. Kung tutuusin, ay isa na siyang bilyonaryo. Isa na rin siya sa itinuturing na pinakamayamang negosyante sa bansa. At maging sa iba't ibang parte ng mundo ay kilala siya. Ang hindi niya lang makuha sa ngayon ay kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ng kanyang mga magulang. Hindi pa rin naiintindihan ng mga ito na mataas na ang naabot niya sa buhay. At kaya niya nang suportahan ang mga ito hanggat nabubuhay sila. Subalit naghahangad pa rin ang mga ito ng masigit pa na umabot sa puntong isasakripisyo na ng mga ito ang kalayaan at sariling desisyon niya para lamang sa pera. Malapit nang magsimula ang event ngunit si Mateo lang ang tanging hindi pa lumalabas. Tapos na siyang ayusan ngunit naroon pa rin siya sa kinauupuan at nakatitig sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Pinag-iisipan kung tama bang hayaan ang mga magulang sa gusto nito. Sa huli, pasikreto at mabilis siyang umalis sa venue nang walang kahit sino mang nakakita sa kanya. Sabi ng lalaki sa kanyang sarili habang tumatakas, hindi siya papayag na matali sa babaeng hindi niya naman mahal, lalo na't kung pera lamang ang dahilan. At magpapakasal lamang siya sa taong hilingin niyang makasama ng matagal, kung pagbibigyan man siya ng may kapal. Matapos ang ilang sandali, ay tuluyan na ngang nakalayo ang pinata sa lugar. Hindi na siya gumamit pa ng sasakyan dahil siguradong ipapahanap rin kaagad siya ng mga magulang sa tauhan ng mga ito. Balak niya kasing taguan muna sila sa ngayon at pahupain muna ang pangyayari dahil kung hindi, ay malamang sa malamang ay hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Kaya't para mas maging matagumpay ang kanyang pagtatago, nagpanggap na lamang siya pansamantala bilang isang basurero. Saktong may nakita kasi siyang truck ng basurahan nang nasa highway na siya. Kaya't walang alinlangan siyang sumabit rito upang sa gayon ay siya ay makisabay. Tiniis na lamang niya ang hindi magandang amoy na nalalanghap niya, basta't makalayo lamang siya sa lugar na iyon. Doon niya na rin naisip na magbihis na pang basurero dahil tiyak niyang walang kahit na sino ang makakakilala sa kanya. Pinahiran niya na rin ng grasa ang kanyang damit at mukha para magmukhang totoo ang kanyang pagpapanggap. Matapos ang halos kalahating oras na biyahe, ay tumigil na nga ang truck ng basura. Pagkatapos ay bumaba ang isang may edad ng lalaki mula roon. At nagulat na lamang ito nang makita siya sa likuran. Sino ka? Anong ginagawa mo riyan? Nagtataka nitong tanong. Saglit na napatulala si Mateo sa matanda. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang idahilan. Hindi siya nakapaganda ng sasabihin. Ilang sandali pa, magsasalita na sana siya ngunit naunahan siya nito. Wala kang mapupuntahan? Kailangan mo ng trabaho? Sunod-sunod na tanong ng Ginoo. Wala sa sariling tumango na lamang siya at hinayaan na lamang ito sa iniisip sa kanya. Mahirap na kasing magsalita at baka madalas pa siya. At isa pa, masyado pa rin siyang lutang sa pangyayari. Ang buong akala niya ay pagtatabuhin siya nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang ayayin siya nitong magbuhat ng basura na nakatambak sa isang sulong. Agad naman siyang kumilos kaagad-agad. Minsan pa nga, ay inaako niya na ang mabibigat na basura sa matanda dahil nag-aalala siya para sa kalusugan nito. Gayong mukhang gamay naman ito ang ginagawa. Nang mapansin ng matanda ang madalas na pag-ako niya sa mga ipinagbuhat nito, ay natawa na lamang ito sa kanya. Ano ka ba? Hindi naman ako ganoon kahina para akuin mo ang lahat ng gawain ko.
Malakas pa ako, no? Ani ni Doc. Napakamot na lamang sa ulo si Mateo. Pasensya na po. Nasanay lang. Sagot naman niya. Nasanay na kasi siya sa pag-aalalay sa mga matatandang nakakasalamuha niya araw-araw, bago o matapos ang kanyang trabaho sa opisina. Maski hindi niya kilala o kahit malapulubi man ang itsura nito, ay hindi siya nag-aalangang tulungan. Kaya ang makakita ng katulad ng matandang kasama niya ngayon, ay ibang-iba sa nakasanayan niya. Inilingan na lamang siya nito ngunit may bahid ng ngiti ang labi. Mukhang magiging masaya ka kasama. Ngayon pa lang ay alam ko ng mabuti kang tao. Kaya sigurado kong hindi ako magsisisi sa pagpasok ko sa iyo rito. Saad pa ng matanda. Gusto niyang suklian ang natutuwang ngiti nito subalit tipid ng ngiti lamang ang kanyang nagawa. Kinakain na kasi siya ng konsensya dahil sa pagpapanggap niya na inaakalang totoo ng matanda. Bigla siyang nag-alala na kapag nalaman nito ang totoo niyang katauhan, ay magbago rin kaagad ang tingin nito sa kanya. Matapos ang pagbubuhat nila ng mga basura na halos 50 sako, hingal at pagod na napahinto ang dalawa. Wala kasi silang ibang katulong kaya silang dalawa na lamang rin ang gumawa ng lahat. Nagaya mo nang magpahinga sandali ang matanda. Ito ay nagpakilala sa kanya si Mang Julio at nang makapagmerienda muna. Nang makaupo sila sa isang bench, ay doon niya lang rin nalibot ang mga mata sa paligid. Sa isang malaki at kilalang parke pala sila ngayon nakadestino. Pamilya rin ang lugar na iyon sa kanya. Naalala niyang minsan na rin niyang dinala ang mga magulang rito para ipasyal. Di kahit kailan, ay hindi niya inaasahan na ang lugar na minsan niyang pinuntahan para ipasyal ang kanyang mga magulang ay muli niyang bibistahin, hindi bilang turista, kung hindi bilang isang basurero ng bayan. Hindi naman siya nagrereklamo dahil ginusto niya rin naman yon. Naaawa nga siya lalo sa mga katulad ni Mang Julio, na kahit isa ng senior citizen, ay kinakailangan pa rin magtrabaho para mabuhay. Saglit na nagpaalam sa kanya ang matanda para bumili ng mga kain nila. Gusto niya sanang magpresenta, ngunit hindi siya nito pinagbigyan at dali-dali nang umalis para makahanap ng bilihan. Nagdesisyon ang lalaki na maglakad-lakad muna sandali, hanggang sa mapadpad siya sa damuhan kung saan maraming bata ang nakaupo at tila tahimik na nakikinig sa kung sino o anuman ang pinapanood nila. Nang mas lumapit pa ang binata, ay doon niya napagtantong may tao nga na pinapakinggan ng mga bata. Isang napakagandang babae na malapad ang ngiti habang tinuturuan ng mga batang nasa harapan. Sa halip na mandig sa nakikita, ay mukhang puso ni Mateo ang kumintig. Hindi niya alam kung bakit. Pamilyar ang pakiramdam at pamilyar rin ang malaanghel na mukha ng babae. Mukha ng isang babae na minsan niya nang pinangarap. O ito para sa iyo, iho. Aniya ni Mang Julio sa siya inabutan ng 200. Pagpasensyaan mo na't kakarapot lamang ang sahod dito ha. Tumanda na nga ako rito pero hindi pa rin ako nataas ng sahod. Biro pa ng matanda. Saglit na natigilan si Mateo. Hindi niya nga namalayan kung gaano siya katagal na napatitig sa perang iniabot sa kanya. Natulala siya at napaisip ng malalim. Natanggal lamang ang tingin niya doon nang mapansin ang saya sa mukha ni Mang Julio habang binibilang ang pera nito. Nako, may mabibili na ako sa wakas kay Joy. Narinig niyang sambit nito sa sarili. Hindi may paliwanag ni Mateo ang nararamdaman. Natutuwa na naaawa siya para kay Mang Julio. Dahil sa kabila ng maliit na halagang pinaghirapan nito sa buong maghapon, ay masaya na ito at naaawa dahil kahit saang tignan, hindi sasapat ang halagang iyon para sa pangkain ng isang araw. Kaya hindi lubos maisip ni Mateo na kung bakit ay may mga taong katulad ni Mang Julio ang dapat na maghirap, na ang kanilang pagiging masipag sa trabaho ay hindi nasusuklian ng tamang pasahod. Hindi kasi makatao ang sistema dito sa Pilipinas at karamihan pa sa mga tao, kahit mayaman na ay mas lalong nagpapayaman pa at imbes na tumulong sa kapwa ay nanghihila pa pababa. Kaya sa abot ng mga kaya ng lalaki, ay tumutulong siya sa mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang trabaho na may tamang pasahod. Kahit doon lamang umaabot ang tulong niya para sa lipunan, hindi siya titikil sa pagbibigay ng tulong dahil alam niyang iyon lamang ang pinakamagandang tulong na may lalaan niya para sa kanyang kapwa Pilipino. Kit na pag-isip-isip niya na kapag nasa maayos na sitwasyon na ang lahat, aalokin niya ng trabaho itong si Mang Julio, nang sa gayon ay makapagtrabaho nito sa kanilang kumpanya.
at mabibigyan niya ito ng maayos na sahod. Natapos na naman ang nakakapagod na araw. Mabuti na lang at makakapagpahinga na ako ngayon. Ikaw, Mateo, saan ka uwi? Tanong ng matanda sa kanya habang naglalakad sila papalabas. Doon na naman napagtanto ng lalaki na wala pala siyang mauwian sa ngayon. Kahit may rest house siya sa hindi kalayuan, ayaw niya rin namang doon magpunta dahil mahahanap rin kaagad siya ng mga magulang. Sigurado kasi siyang pinababande ng mga ito ang lahat ng mga rest house na pagmamayari niya. Napakamot na lamang sa ulo si Mateo, saka nag-isip-isip. Gusto niya sanang makiusap muna kay Julio na dito na muna makapagpalipas ng gabi. Wala ka na ba talagang mauwian? Tanong ni Toli. Tahimik lang siyang umili. Tinapik naman ng matanda ang balikat niya, saka siya ang initian. O pwede naman sigurong sa amin ka muna tumuloy. Alam ko namang mabuti kang bata at papayagan na rin naman siguro ako ni Joy. Kanina pa naririnig ng lalaki ang pangalang binabanggit nito, kahit hindi niya maiwasang magtanong. Anak niyo po ba yung Joy? Agad naman itong tumango na may bahid pa na kasiyahan ng mga mata. Oo, siya ang nag-iisa kong anak. Kaya pala sa maliit na halagang kinita nito, ay masaya na ang matanda dahil para rin pala iyon sa kanyang anak. Ngayon ay nakikita niya na kay Mang Julio ang isang butihing ama. Ano, Mateo? Maliit lang ang bahay namin. Ayos lang ba sa'yo yun? Doon niya na lamang muling naalalay na hindi pa pala siya nakakasagot sa alok nito. Bigla siyang binalot ng hiya dahil doon. Baka po, makaabala lang po ako sa inyo. Nag-aalala niyang wika. Kahit naman lumaki siya sa yaman, ay mayroon pa rin siyang hiya sa katawan. Kahit na kailan ay hindi siya naging mapagmataas para isipin ang mga tao ang dapat na mag-adjust para sa kanya. Isa siguro iyon sa may pagmamalaki niya na kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang sa kabila ng pagiging adik ng mga ito sa salapi. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay may matutulugan ka, hindi ba? Sa uli, ay sumama na rin siya kay Mang Julio. Makalipas ang halos 30 minuto ng paglalakad, nakarating na rin sila sa wakas sa tahanan ng matanda. Katamtaman lang ang laki ng bahay nito at hindi masasabi ni Mateo na maliit iyon. Gayong sanay siya sa malaking bahay. Tama lang iyon para kay Mang Julio at sa nag-iisa nitong anak. Joy, anak, nariyan ka na ba? Nakauwi na ako. Wika ni Mang Julio. Ang inaasahan ni Mateo ay isang teenager ang sasalubong sa kanila. Ngunit nang may lumabas na isang babae na salungat sa isip niya, halos malaglag na lamang ang panga ng lalaki. Papa, mabuti naman at nakauwi ka na. Ang babae napatingin sa kanya at kaagad na bumakas sa mukha nito ang pagtataka. May kasama ka pala pa? Wala naman sa sariling napalunok na lamang si Mateo. Hindi na pala teenager ang anak ni Mang Julio. Mukhang kaedaran niya lamang ito. Ang malala pa, pamilyar sa kanya ang babae. Nang mag-isip pa siya ay doon niya na lamang tuluyang naalala. Tama siya. Siya nga ang babaeng nakita niya sa park na nagtuturo sa mga batang lansangan. Kumabog na naman ng tuloy-tuloy ang natutulog niyang puso. Tumibok na naman muli ito at katulad kanina nang makita niya siya. Anak, si Mateo nga pala. Mateo si Joy, siya ang anak ko. Hindi na narinig pa ng lalaki ang ibang sinasabi ng matanda dahil pakiramdam niya ay masyado siyang nabingi sa dami ng iisip. Kahit kasi ang pangalan ng dalaga ay pamilyar sa kanya. Narinig mo ba yon, Mateo? Narinig niyang tanong ni Mang Julio. Po? Tuliro niyang tanong rito. Ayos ka lang ba? Tumango naman siya sa matanda. Sandaling natawa ang matanda. Napagod ata masyado si Mateo sa trabaho namin kanina, anak. Pasensya ka na, ha? Ani nito sa kanyang anak. Pumayag na si Joy na dito ka muna patuloyin. Ayos lang ba sa'yo na sa sala ka lang? Wala na kasi kaming extra kwarto eh. Pero kung gusto mo, nasa kwarto ko na lamang ikaw matulog. Ay hindi po, okay na po ako, Mang Julio. Ayos na po sa akin na sa sala lang po ako. Malaking utang na loob na po na patuloyin niyo po ako sa bahay niyo. Kahit lubos po talaga akong nagpapasalamat. Kaagad niyang sabi. Hindi niya alam kung ano ang nakakatuwa sa sinabi. Ngunit nabigla na lamang siya nang lapitan siya ni Mang Julio. Saka ginulugulo ang kanyang buhok habang natatawa. Alam mo, anak, gustong gusto ko itong si Mateo. Napakabait na binata. Ganitong mga lalaki ang gusto ko para sa'yo. Walang prenong sabi nito.
Parang pareho tuloy sila ni Joy na nahiya sa sinabi ng matanda. Halos pamulahan pa nga ng mukha ang dalaga. Papa naman, nakakahiya ka. Pumasok ka na nga lang kayo. Kaagad na nagmarcha ang babae sa loob ng bahay. Dahilan para matawa ng malakas si Mang Julio. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha, at napakapikunin talaga noon. Ang sarap lang asarin kasi. Ani pa nito na natutuwa talaga sa pang-asar sa kanyang anak. Halika na Mateo. Aya sa kanya sa loob ng matanda. Kaagad naman siyang nagpatiuna. Parang tumataba ang puso ni Mateo nang makapasok na sa loob ng bahay ng mag-ama. Hindi niya may paliwanag kung bakit nakakaramdam siya ng saya para sa mga ito. Siguro dahil sa kabila ng simpleng buhay nila, ay maganda ang kanilang samahan kahit pa silang dalawa na lamang ang magkasama. Samantalang siya, sa magara at malaki ang bahay nakatira. Ngunit mag-isa naman araw-araw. Akala niya normal lamang iyon pero hindi niya maintindihan kung bakit ngayon ay nakakaramdam siya ng pagkainggit at lungkot. Naligo na muna siya at nagpalit ng damit, saka sumalo sa mag-ama para sa hapunan. Kahit sa pagkainan, makikitang masaya talaga ang mag-ama. Buti na lang ay nalilimutan niya ang pagkainggit dahil sinasama siya palagi ng mag-ama sa usapan. Paminsan-minsan ay natutulala pa nga siya sa dalaga. Parang kilalang-kilala niya kasi ang mukha nito. Hindi niya nga lang malungkat sa kanyang alaala kung saan niya ba ito posibleng nakita. Doon niya rin nalaman na isa palang guro si Joy. Bagay na inaasahan niya na dahil sa nakita niyang ginagawa nito na libreng pagtuturo sa mga batang kalye. Kaya rin pala kumakayod ng husto si Mang Julio kahit na may maayos ng trabaho naman ang dalaga. Ito ay dahil sa nagbabalak na magtayo ng maliit na eskwelahan si Joy para may lugar ang mga batang langsangan kung saan libre silang makakapag-aral at kung saan makakapagturo na rin siya sa wakas ng maayos. Napangiti sa sarili si Mateo dahil nagtutulungan silang dalawa para sa pangarap ni Joy at para na rin makatulong sa mga batang gustong-gusto na makapag-aral sa kabila ng hirap ng buhay. Kahit nangako siya sa kanyang sarili na kapag nasa maayos na siyang sitwasyon, ay tutulungan niya rin ang mga ito sa kanilang pinaplano. Mateo, ayos ka na ba dyan? Tanong sa kanya ni Mang Julio patungkol sa inigaan niya. Matigas na mahabang upuan ang kanyang magiging tulugan. Bago lamang ito sa kanya, pero syempre hindi niya dapat iyon may papahalata. Opo, Mang Julio, ayos na po ako rito. Sagot naman niya. O siya, sige, mauna na akong magpahinga ha. Tawagin mo na lamang si Joy kung may kailangan ka. Yun ang huling sinabi ng matanda bago ito pumasok sa sarili nitong kwarto. Dahil naninibago pa siya, hindi alam ng lalaki kung papaano hihiga. Maliit lang kasi masyado ang espasyo at hindi katulad sa nakasanayan niyang malaking kama. Sa uli, ay naupo na lamang siya sa kapagod na idinantay sa sandalan ng upuan ng ulo at doon pumikit. Gusto niyang makapagpahinga ng maayos, ngunit mukhang magtitiis muna siya sa ngayon. Sabi na nga ba, hindi ka makakatulog yan. Narinig niyang boses sa kung saan. Nang idilat ni Mateo ang mga mata, ay doon niya nakita si Joy na nakamasid sa kanya mula sa kusina, na para bang inisisa siya. Napaayos tuloy siya nang bigla ng upo. Lumapit ang dalaga sa kanya, saka naupo sa kanyang tabi. May hawak itong malambot na kumot. Inabot nito iyon sa kanya na nagtataka naman niyang iniabot. Pwede mo yan magamit. Isapin mo yan sa buong upuan para hindi ganon katigas ang higaan mo. Ani nito. Salamat. Ilang sandali pa, akala niya ay aalis na ang babae. Ngunit nanatili lamang ito sa inuupuan. Parang gusto niyang mamutla nang makita na titig ito sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Mateo. Pamilyar ka kasi sa akin eh. Muling napalunok ng marahas ang binata. Mabubuking na ba siya? Alam ba nito ang tunay na pagkatao niya? Bigla siyang kinabahan sa mga naiisip. Kamukha mo yung lalaking habol ng habol sa akin nung high school na bigla na lamang nawala. Dagdag pa ni Joy. Hindi niya pinahalata ngunit sobrang natigilan si Mateo sa narinig. May bigla kasi siyang naalala. At pareho rin kayo ng pangalan. Dagdag pa nito. Marahang lumunok ang lalaki. Saka malalim na napaisip ng sandali. Maya-maya pa, ay inipon niya ang lahat ng lakas ng loob para tingnan rin pabalik ang dalaga. Tinitigan niya ito ng mabuti. At doon na nga niya tuluyang rumistro sa isipan niya ang mga nangyari noon
nasariwa pa rin sa kanyang alaala. Kaya pala pamilyar talaga sa kanya si Joy noong una pa lang. Siya nga ang babaeng niligawan niya noong high school. Ang babaeng crush na crush niya noon. At mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin yun nagbabago. Mukhang mas lalong ang lumala ang nararamdaman niya dahil sa muli nilang pagkikita. Lalo na ngayong kumpirmado na niya kung sino talaga siya sa buhay niya. Ano? Hindi ka magsasalita? May kausap pa ako? Wika ng dalaga na nagsisimula ng magtaray. Tama nga siya ng kanyang naiisip. Siya nga iyon. Ang babaeng kahit anong pagmamaldita ang ginagawa sa kanya noon ay hindi niya tinitigilan at pinipilit na masungkit ang puso nito na hindi niya sigurado kung nakuha niya na ba talaga. Hinarap niya ng mabuti ang dalaga at pagkatapos ay saka nagsalita. Pasensya na Joy ha. Ngayon ko lang ulit naalala. Ilang taon na rin kasi ang lumipas eh. Mahina pa siyang tumawa habang nagkakamot ng ulo. Ngunit ang kanyang kaharap ay hindi nakitawa sa kanya at pagkos ay tinaasan lamang siya ng kilay. So ikaw nga, tumango naman ang lalaki. Sinadya mo bang pumunta rito dahil alam mong dito ako nakatira? May pang-aakusan itong tanong. Halos manlaki naman ang mga mata niya. Hindi Joy, nagkataon lang. Wala akong ideya na ikaw ang anak ni Mang Julio. Totoo yun, tugon niya. Kung ganoon, paano ka napasama kay Papa? Totoo bang wala ka na talagang mauwian? At wala kang trabaho kaya't pinasok mo na rin ang pagbabasurero? Hindi ko alam pero hindi halata sa kutis mo ha. Sa itsura mong yan, mukhang hindi ka gumagawa ng mabibigat na trabaho sa labas. Naniningkit pang muli ang mga mata ng babae sa kanya habang ito ay nagdudukda. Ayaw niya namang magsinungaling pa kahit sinabi niya na rito ang totoo at ang lahat na nangyari. Ang totoo niyan, isa na akong businessman ngayon. Ang mga magulang ko ay ganoon rin. Sa kasamaang palad, gusto nila akong maikasal sa anak ng kakilala nilang negosyante rin. Pero napagdesisyonan kong sa huli ay hindi dapat ako sumunod sa gusto ng mga magulang ko dahil alam ko namang ginawa lamang nila iyon para lamang sa pera, para mas tumunog ang pangalan namin at magkaroon rin ng mas maraming koneksyon. Napagtanto kong mali yun, kaya tumakas ako sa mismong kasal ko at nang saktong may truck na napadaan sa harapan ko, habang tumatakas ako, doon ako sumabay. Doon ko na rin nakilala si Mang Julio. Mahabang paliwanag niya. Ikakasal ka pala? May gulat sa boss nitong Anya. Sa lahat ng ikinuwento niya, ay parang iyon lamang ang napansin ni Joy. Parang mahihimigan niya pa ata ang pait ng boses nito. Ang mga magulang ko lamang ang namili ng babaeng papakasalan ko. Kaya nga ako tumakas dahil ayaw kong matali sa babaeng hindi ko naman kilala at mahal. May diin niyang bigkas, habang mariin rin ang titig sa mga mata ng babae. Napaiwas ito ng tingin sa kanya. May isa pa akong tanong, bakit bigla kang nawala noon? Sandali siyang natahimik, sapagkat hindi siya nakapagpaalam sa kanya noon. Doon lamang naputol ang anumang koneksyon nila sa isa't isa, at doon lang natigil ang paniligaw niya. Nagkasakit kasi si Papa, at kinailangang magpagamot sa ibang bansa. Masyadong mabilis ang mga pangyayari noon, Joy. Kit hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam pa sa'yo. Doon na rin ako pinag-aral ni Mama at Papa hanggang sa makapagtapos ako. Anya, nag-aral ako ng mabuti para may maabot sa buhay. Para kung sakali man na magkita ulit tayo, Joy, may pagmamalaki na ako sa'yo. Para kung habulin man kita ulit, mapapangakuan na kita ng magandang buhay. Pag-amin niya. At ngayon ito na nga, alam kong huli na ako. Dapat ay kinilala kita kaagad nang magkita tayo. Dapat ay nanghingi kaagad ako ng tawad, Joy. Nagsisisi ako sa lahat ng nangyari. Kung pwede lamang sanang ibalik ang panahon, siguro ay hindi ako umalis sa tabi mo. Patawarin mo sana ako, Joy. Pero kailanman, hindi ka nawala sa isipan ko. Araw-araw ay inaalala ko kung ano na kaya ang itsura mo ngayon. At araw-araw, halos siniling ko sana. Kahit marami nang nagbago, sana'y may pag-asa pa rin ako sa'yo. Sinserong wika ni Mateo. Napatitig sa kanya ang dalaga. Pagkatapos ay nagbaba ito ng tingin. Masaya akong marinig na yan pala ang iniisip mo sa mga panahong hindi tayo nakikita. Pero umasa ako, Mateo. Humina ang boses ni Joy at mas lalong napayuko. Matagal na yon, pero dinadamdam ko ang pagkawala mo. Kaya pasensya na kung sabihin kong hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala ulit sa mga salitang sinasabi mo.
Napapikit ang lalaki sa narinig. Mukhang hindi nga biro ang naging epekto ng pag-iwan niya ng walang pasabi sa dalaga. Gustuin mang ibalik ni Mateo ang nangyari noon. Sa kasalukuyan na lang siya babawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya sa kanya. Kaya tanda siyang itaya ang lahat ngayon. Makuha lamang muli ang loob nito. Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa dalaga. Hinuli niya ang 2 palad nito sa kamari niyo na hinawakan. Joy, alam ko, siguro masama ang loob mo sa akin o di kaya ay may galit ka sa akin. Tatanggapin ko ang lahat ng galit mo. Sasaluin ko ang lahat ng pagtataray mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pagbigyan mo lamang sana ako muli. Hayaan mong manligaw ulit ako sa'yo. At ipinapangako ko sa'yo na hindi na ako alis pa ulit sa tabi mo hanggat gusto mong manatili ako sa'yo. Emosyonal na tumingin mismo sa kanyang mga mata si Joy. Tila naghahanap ng kung ano sa mga mata niya. Kasiguraduhan at katotohanan at pati na rin sinseridad. Ipinaramdam niya ang lahat ng iyon sa dalaga na alam niyang iyon ang gustong makita sa kanya. Hanggat gusto ko lang, mahinang tanong ng dalaga. Hindi napigilan ni Mateo ang mapangti. Pagkatapos ay marahan niyang hinalikan ang mga palad ng dalaga. Habang tutok na tutok ang mga mata sa kanya. Kahit ayaw mo, kahit ipagtabuhin mo ako, hindi ako aalis. Hindi man naalala kaagad ng isip niya ang dalaga sa una. Ang puso naman niya ang hindi nakalimot. Kaya ngayon ay narito na muli ang babaeng pinapangarap niya. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na ito pakakawalan pa. Pangako? Oo, pangako. Tugon niya. Sandali silang napatitig sa mga mata ng isa't isa, saka ito napangiti. Hanggang sa bumaba ang paningin ni Mateo sa labi ng dalaga. Paunti-unti niyang nilalapit ang mukha sa mukha nito, hanggang sa ilang hibla na lamang ang lapit nila sa isa't isa. Nang bigla na lamang, ay Diyos ko, parang kidlat sa bilis na napalayo si isa ang dalawa, nang marinig na sumigaw mula sa kung saan si Mang Julio. Nasa bungad na pala ito ng pintuan, kung saan nasa harap lang mismo nila at saktong nadatnan pa sila sa ganoong posisyon. Parang gustong manlamig ni Mateo sa sobrang kahihiyan. Maging si Joy napatakip na rin sa kanyang mukha gamit ang mga palad. Pasensya na, naistorbo pa ata kayo. Tuluyan ang lumabas si Mang Julio habang napapakamot pa ng ulo. Sige na, ituloy niyo na. Wika niya, dahilan para mas lalong mahiya ang dalawa. Papa naman, may inang sambit ni Joy na tama lamang para marinig ng ama. Bigla na naman itong tumawa na tila pa natutuwa sa ginawa. Talaga, hindi na kayo mga teenager para magkahiyaan ng ganyan. Malalaki na kayo. Hindi nyo na rin kailangang dumaan pa sa ligawan dahil hindi na kayo mga bata. Kaya nyo nang bumuo ng sarili nyong pamilya. Hindi pa naman huli ang lahat kaya sige na. Magpakasaya muna kayo bago magpamilya. Payo ni Mang Julio na matama namang pinakinggan ng dalawa. Pumapayag ka, Papa? Tanong ng dalaga. Oo naman, saka gusto ko na rin magkaapo eh. Kaya't bilisan nyo na ang paggawa ng sarili nyong pamilya. Ani pa nito, si Papa talaga. Mabilis na isinara nito ang pinto ng kwarto. Dahilan para hindi na ito matamaan ng unan na binato ng kanyang anak. Halos mamula pa nga ang pisngi nito dahil sa sobrang hiya. Lihim namang napangiti ang lalaki. Sa kabilang banda naman, naisip ni Mateo na masyadong mabilis ang lahat kung aalokin niya kaagad ng kasalang dalaga. Subalit may punto rin kasi ang sinabi ni Mang Julio. Masyado na silang malaki para magligawan pa at hindi na sila bumabata pa. O pwede na silang bumuo ng kanilang sariling pamilya at may pag-aproba man galing sa mismong ama ng dalaga, gusto niya pa rin respetuhin ang magiging desisyon ni Joy. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Mateo. Ang makuha ang oo ni Joy at ang kamay nito para magpakasal. Ngunit bago ang lahat, kailangan rin muna nilang magpaalam sa kanyang mga magulang. Hindi maganda ang ginawa ng mga ito sa kanya noon. Pero kahit sa antig na ay mga magulang niya pa rin ang mga ito. Hindi na yun magbabago, kahit bilang respeto pa rin. Ipinaalam niya na papakasalan niya ang babaeng minamahal. Subalit hindi hihingi ng permiso mula rito. Hindi naman nila kailangan ng kanilang permiso dahil kaya na nilang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Ganun pa man, kung pigilan man sila ng mga magulang o ng mundo mismo, gagawin niya ang lahat para lamang matupad ang pangako sa dalaga noong mga bata pa sila, na siya lang ang kanyang liligawan, pakakasalan
at ang hilinging makasama habang buhay sa may kapal. Mahigpit na humawak sa kanyang kamay si Joy. Napatingin siya rito. Kinakabahan ng maganda nitong mukha at ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Marahan niyang diniinan lalo ang paghawak sa kamay nito, dahilan para mapatingin sa kanya ang babae. Pagkatapos ay nginitian niya ito. Huwag kang mag-alala, ano man ang sabihin nila, hindi yun makakaapekto sa gusto natin. Sinabi ko na sa iyo na ipapaalam lang natin sa kanila ang patungkol sa atin, hindi ba? Ipapaalam lang natin, pero hindi sa kanila nakabase ang magiging desisyon. Nakakaintindi na tumango naman sa kanya si John. Tuloy-tuloy na nga silang pumasok sa mansyon ng kanyang mga magulang. Sinalubong naman sila ng ilang mga kasambahay na iginaya pa sila patungong kapagkainan. Ganoon na lamang ang gulat ng dalawa nang tumambad sa kanilang harapan ng isang mahabang mesa na punong-puno ng samot-saring pagkain. Kaagad rin na nagtaka si Mateo at mahinang napatanong kung anong meron. Noong una, ay naisip niyang baka may pagdiriwang lamang ang mga magulang para maghanda ng ganong karami. Nasagot lang ang pagtataka nila nang bumaba ang ina mula sa malaking hagdanan. Kasunod rin ito ang kanyang ama na parehong formal ang suot. Hindi na napigilan ng lalaki at napatanong siya. Ano pong meron, payan ma? Malawak ang iting sinalubong siya ng kanyang ina. Ano pa? Hindi ba't dapat ay mag-celebrate tayo? Ikakasal ka na anak. Sa wakas ay ikakasal ka na. Natutuwang wika pa nito. Nagulat naman si Mateo sa narinig mula sa ilo. Pagkatapos ay lumipat naman ang paningin nito kay Joy. Mas lalo pa silang nagulat nang yakapin rin ito ang dalaga. Kaya pala ayaw mo sa pinili namin anak dahil gusto mo yung mas maganda pa. Natawa ang ginang sa sariling sinabi. Nasasabik na akong makilala ka, iya. Ano nga palang pangalan mo? Natitigilan namang sumagot si Joy. Joy po. Joy? Pamilyar ang pangalan mo ah. Parang may nakita na akong Joy sa mga notebook noon ni Mateo. Noong high school pa lamang siya. May isa kasi siyang notebook noon na punong-puno ng sulat na Joy. Akala ko naman ay nilalagay niya lamang iyon dahil masaya siya sa bawat araw na lumilipas. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit. Kwento pa ni Lydia na napapahagiktik pa. Mama, paalala niya. Nakakahiya kay Joy, aniya sa sarili. Ngunit ang mas nakakahiya para kay Mateo ay ang sarili. Nahihiya siya dahil sa pag-isip niya ng hindi maganda sa mga magulang. Gayong sa huli ay ayos naman pala para sa mga ito sa kanya si Joy. Sa kabila nito, ay gulat pa rin siya sa nasasaksihan dahil walang halong pagkukunwari ang pakikitungo ng ina sa dalaga. Malayong malayo sa inaasahan niya. Akala niya kasi ay hindi nito magugustuhan si Joy dahil hindi ito laki sa yaman, nakatulad na lamang nila at ng mga gusto nila para sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya. Anak, napalingon siya nang tawagin siya ng kanyang ama. Ang ina kasi ay inalayo na si Joy sa kanya at ililibot raw muna nito sa buong bahay. Ngayon ay silang mag-ama na lamang ang naiwan sa sala. Pa, tugon niya naman. Patawarin mo kami anak ha. Kagad na bungad dito na labis niyang ikinagulat. Pasensya na sa ginawa namin ng nanay mo. Siguradong inakala mo na ginawa namin iyon para lamang sa pera o sa negosyo. Pero hindi anak. Ang totoo niyan, gusto ka na naming makitang ikasal at magkaroon ng sarili mong pamilya. Habang nabubuhay pa kami, hindi naman namin kasi alam ng nanay mo kung hanggang kailan na lang ba ang tatagal namin dito sa mundo. Napangiti ito at natahimik naman siya. Hindi namin alam, baka isa sa amin ay bigla na lamang kunin. Matanda na kami anak at ayaw naming mawala sa mundo na hindi man lamang namin nakita ang nag-iisa naming anak na maging masaya at babad na lang sa trabaho araw-araw. Mukhang wala ka naman kasing oras para umanap ng babaeng mapapangasawa eh. Kaya't kami na lamang ng mama mo ang gumawa ng paraan. Masyado kaming na-excite at hindi na namin naisip na tanungin kung ayos lang pa sa'yo na kami na ang bahala sa lahat. Kaya nang mawala ka at tumakas sa mismong kasal mo ay hindi ka namin pinahanap. Dahil naiintindihan namin ang nararamdaman mo, doon lang din namin ang ina mo na pagtanto ang aming pagkakamaling nagawang desisyon. Patawarin mo kami anak ha. Nginitian niya rin pabalik ang ama at bigla na lang itong sinugod ng yakap. Patawarin niyo rin po ako pa. Nag-isip ako ng masama sa inyo. Hinusgahan ko po ang intensyon niyo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po ako galit. Ayos na po ang lahat. Bumitaw siya sa pagkakayakap mula rito
at hindi napigilang ipakita ang saya sa kanyang mukha. Kumpleto na ako. Kumpleto na ang buhay ko dahil nakita ko na ang tunay na bride ko. Aniya habang tinititigan si Joy na nasa garden. Hindi kalayuan mula sa kanilang kinakatayuan. At nakangiti habang inaamoy-amoy ang bulaklak na alagang-alaga ng ina. Dahil tuloy sa tinititigan niya, ay napatingin rin doon ang kanyang ama. Pagkatapos ay bumalik muli ang tingin nito sa kanya. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, anak. Ganyan na ganyan ako tuwing nakikita ko ang mama mo noon eh. Natutuwa nitong sabi. Ngayong mukhang natupad na ang hiling namin ng mama mo, ang makita ang tunay na saya sa mukha mo, anak. Masayang masaya na rin kami para sa iyo at para sa iyo ng iyong magiging asawa. Mula noon ay naging masaya nga ang buong pamilya. Nagkaroon na rin sila ng anak at mas lalong naging masaya ang kani-kanilang mga magulang dahil sa napaka-cute ng bata na isinilang ni Joy.